Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti at magandang kalagayan. Amen? God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko yung mga superhero natin na mga Pilipino kaysa sa mga superhero na mga Amerikano. Bakit? Kasi kung pag-iisipan niyo po, kung titignan niyo at susuriin niyo, yung superhero ng mga Amerikano, tamad. Habang yung mga superhero po natin, o yung mga action star natin, may pagsusumikap. Mas maganda pong panoorin at subaybayan yung kwento ng mga superhero ng mga Pilipino. May suspense, may drama, may aabangan ka talaga. Halimbawa na lang po, sipin nyo si Captain America. Paano po naging superhero si Captain America? Paano siya lumakas? Tinusukan daw po siya ng super serum. Ano po yung tusok na yon? Sipin nyo, hindi po ba drugs? Hindi po ba steroids? Parang tinuturuan mo yung mga bata na gumamit ng masamang gamot. Di po ba? Sa pangalimbawa po, si Superman. Agad, malakas na siya. Alien siya, nakakalipad siya, mabilis pa daw po siya kaysa sa isang tren. Barilin mo siya, hindi siya tinatablan. Wala nang makakatalo sa kanya. Hindi po ba parang napaka-boring nun? Habang si Captain Barbell, bago po siya lumakas, isa muna siyang payat, mahina, patpatin, madalas, inaaping binata. Pero pagkatapos po niyang buhatin yung magic barbell, dun po siya lumalakas. Dun siya nagkakaroon ng superpower. Ano pong tinuturo nito? Na kailangan mo munang magbuhat, magtiyaga sa mabigat bago ka lumakas. Di po ba mas maganda yon? Di po ba mas dramatic yon? Si Wonder Woman, isang diyosa. Malakas na rin siya agad. At kahit napatayin mo siya, muli siyang mabubuhay. Ano pang aabangan mo dun? Habang yung counterpart po niya sa ating mga Pilipino, sino? Si Darna. Bago maging superhero si Darna, isa lang po siyang mahirap na dalaga. Madalas sakitin din. At kailangan muna niyang lunukin yung bato bago po siya lumakas. Di po ba? Ano po yung aral doon? Kailangan mo munang lunukin yung mahirap para ikaw ay lumakas at guminhawa. Si Batman, ano pong superpower ni Batman? Kayamanan. Di po ba? Magpasalamat po si Batman, meron siyang minanang kayamanan. Doon po niya kinukuha yung panggastos sa mga ginagawa niyang gadget. Kung hindi mayaman si Batman, wala siyang kwenta. Di po ba? Pero sino pong pantapat natin kay Batman? Sino po? Si Leon Guerrero. Sino po siya? Kilala niyo po? Si Lito Lapid. Sipin niyo po, kung alam niyo yung mga pelikula ni Lito Lapid, dalawa po yung kalaban niya, pero isa na lang yung bala niya. Anong ginawa niya? Kumuha po siya ng kutsilyo. Binaril po niya doon sa kutsilyo, nahati, patay. Kaya po ni Batman yon? Hindi. Hindi po ba? Kahit na po lumabas na yung bituka ni Lito Lapid, di ba? Nakikilaban pa siya. Napatay niya, natalo niya yung mga kalaban niya. Kaya po ba ni Batman yon? Hindi. Kaya pansinin niyo po, tayo mga Pilipino, mas masipag tayo kesa sa mga Amerikano. Bakit? Kasi naturuan tayo ng mabuti sa pamamagitan ng kwento ng ating mga superhero o action star. Nalaman natin sa kwento nila, walang biglang instant na lakas. Bago ka umasenso, kailangan mong dumaan sa hirap. Hindi rin dapat ikahiya na magsimula ka sa maliit o sa wala. Kasi kahit na konting puhunan lang, kahit na maliit na bato lang yan, kaya mo pa ring lumaban. At ang isang magandang aral pa ay ang tunay na lakas ay galing sa pagsubok. Amen? Your pain gives you strength for your purpose. Kaya mas magandang panoorin po, tangkilikin ang sariling atin. Manood naman po kayo ng mga kwento ng ating Pinoy superhero. Kasi ang ganda po ng tinuturo nila sa atin na kahit na ordinaryo ka, may halaga ka. Amen? Na kahit na wala kang superpower, pwedeng maging super ang buhay mo. Amen? Tinuturo po sa atin, pinapaalala sa atin, hindi masama ang pagiging ordinaryo. Mga kapatid, minsan kasi yan ang problema natin
nahihiya tayo sa normal. Parang gusto natin palagi may extra. Gusto natin ng ekstrang ganda, ekstrang yaman, ekstrang sikat, ekstrang perfection. Pero ang totoo, ang ordinaryo, kahit nakakaunti, ang ordinaryo ay madalas doon gumagalaw ang Diyos. Amen? Ang ordinaryo, kapag dinaan mo sa kamay ng Diyos, nagiging extraordinaryo. Basahin niyo man po sa Lumang Tipan, yung pong tungkod ni Moises. Aba, nakakagawa ng milagro. Nilagay sa dagat, nahati ang Red Sea. Di po ba? Si Samson, nakapatay ng maraming kalaban. Gamit lang po ang buto galing dun sa hayop. Ordinaryo, pangkaraniwan, pero kapag ginamit ng Diyos, ito ay nakakapaghimala. Kaya mga kapatid, huwag mong mamaliitin ang pangkaraniwan. Yung pangkaraniwan sa buhay mo, blessing na agad yan. Tingnan niyo po ang mga pinili ng ating Panginoon, narinig natin sa Ebanghelyo. Mga mangingisda, ordinaryo. Hindi sila kilala, wala silang impluwensya, di naman sila nag-aral, wala silang diploma. Pero nung tinuruan sila ng ating Panginoon, nung sinugo sila ni Jesus, ano ang nagawa nila? Ano ang nangyari? Nakapangaral sila, napahayag nila ang mabuting balita. Marami po silang napagaling na mga taong may sakit. At napakarami nilang naibalik na ilapit sa Diyos. Paano nila nagawa yun? Hindi dahil napakagaling nila, kundi dahil kasama nila ang Diyos palagi. Kaya wag mo sasabihin na, Father, normal lang ako, simple lang akong tao. Father, wala naman akong talento. Father, maliit lang ako. Father, simple lang ang buhay namin. Kapatid, hindi hinahanap ng Diyos ang mga extraordinaryong tao. Ang hinahanap niya ay yung mga taong may ordinaryong puso, pero handa para sa Kanya. Kahit na ordinaryo ka, kapag dumaan ka sa kamay ng Diyos, kapag hinubog ka niya, magiging extraordinaryo ka. Amen? You may be extraordinary, but unless you are ready to follow God, you will be useless. Ang fake, kadalasan maganda pong tignan, pero hindi nagbibigay ng buhay yan. Tingnan niyo po sa grocery. Kung pagpipilian niyo po yung mga bata, ano ang mas gusto nila? Candy o prutas? Chichirya o gulay? Juice o tubig? Ano po ang kukunin ng bata? Saan siya unang pupunta? Siyempre, dun sa candy, dun sa junk food, dun po sa juice. Amen? Ang tanong bakit? Kasi hindi lang masarap, kundi mukha pang maganda at kaakit-akit. Pero mga kapatid, ito po ang totoo. Hindi dahil magandang tignan, magbibigay na ng sustansya yan. Amen? Pansinin niyo po, yung artificial, yung fake, yung instant, nakakasakit. Pero yung healthy, totoo, simple, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya tayo nagkakasakit eh. Kaya ang daming mga tao ngayon nagpapagamot nasa hospital. Kasi mali ang ating pinipili. Amen? Mas madalas pinipili natin yung mukhang wow, pero wala naman pala itong buhay. Amen? Minsan, naalala ko po, pag niyayaya akong mag-bless ng bahay, tapos sasabihin po ng may-ari, Father, pasensya ka na ha, maliit lang po ang bahay namin. Ang sagot ko naman po, wala pong problema, wag po kayo mag-alala, hindi naman po ako kumakain ng bahay. Akala po nila, mas malaking bahay, mas magandang karanasan. Di po ba? Pero ito po ang palagi kong paalaala. Mas gusto ko na yung maliit na bahay, basta't ito ay masaya. Kesa naman dun sa malaki nga ang bahay nyo, pero nagiging boarding house lang ito. Aanuhin mo ang mansyon kung mag-isa ka lang naman nakatira. Di po ba? Mga kapatid, huwag kang mangarap ng ibang buhay na hindi ka nagpapasalamat sa buhay mo ngayon. Minsan, nangangarap tayo ng ibang buhay. At wala naman pong masama dyan. Magandang trabaho, maayos na bahay, mas komportableng buhay. Wala pong problema dyan. Pero bago ka mangarap ng ibang buhay, pasalamatan mo muna ang Diyos sa buhay na pinagkalob niya sa iyo ngayon. Amen? Kasi kapatid, the life that you have now is already a miracle. Amen? Nung pong nakaraang araw, ako po ay nagmisa sa isang patay. 28 years old.
dalaga, pagkaganda-ganda po, pero kasawiang palad, na-stroke po siya. May future sana, pero wala na. Kaya bago mo sabihin, sana gumanda ang buhay ko, magpasalamat ka muna dahil humihinga ka pa. Amen? Minsan merong mga tao na nasa kanila na ang lahat, pero wala namang pag-ibig. May kakilala po akong ganyan, sobrang yaman. Pero ang malungkot na kwento, yung mga anak niya, pinagdarasal siyang mamatay na. Grabe po, no? Sabi ng mga anak, naririnig ko, anuhin pa ba niya yung pera? Pagkatanda-tanda na, bakit hindi pa namin paghati-hatian? Para naman magamit namin, para naman ma-enjoy namin. Mga kapatid, anong klaseng buhay yon? Kaya bago kayo maghanap ng kakaibang buhay, pasalamatan mo muna yung normal na buhay mo ngayon. Lalong-lalo na kung normal ang iyong pamilya. Dahil yan ang totoong kayamanan. Yan ang kapayapaan. Minsan, meron po mga ibang magulang nagdarasal. Sinasabi, Lord, sana tumino yung anak ko. Pinagdadasal na magbago yung kanilang mga anak. Wala naman pong problema dyan. Pero, bago mo pagdasal, mag-iba yung anak mo. Pasalamat ka na ba na normal, ordinaryo ang anak mo? Ganyan talaga. Ang bata habang lumalaki, nagre-rebelde, gagawin niya yung kanyang gusto. Nag-i-explore siya eh. Misa pinapaalala ko po sa mga magulang yan. Kala mo naman ikaw, nung dalaga ka, hindi ka rin lumaban sa mga magulang mo. Kasi po isipin nyo, hindi lahat ng mga magulang biniyayaan ng normal na anak. May kakilala po akong isang nanay, special po yung kanyang anak. Minsan, bigla-bigla po, nagwawala na lang ito. Nung po minsan, kwento ng nanay, bumili po siya ng isang bagong TV worth 30,000 pesos. Yung bata po, biglang pumasok sa kwarto. Nagwala. Alam yung ginawa? Sinuntok yung TV. Sinira. Wala na. Nawala na lang yung 30,000. Di na po maibabalik. Masisisi mo ba yung bata? Hindi. Kaya kayo po, kapag umuwi kayo at makulit yung mga anak nyo, mga apo nyo, pasalamat kayo. Kasi yung kakulitan nila, tandayan na buhay sila, malakas sila at normal yung bata. Kaya ako din po, hindi ako naiinis kapag sa loob ng simbahan, meron pong batang sumisigaw, naglalaro, makulit, malikot. Kasi tanda po na buhay ang ating pananampalataya. Buhay ang simbahan sa pamamagitan ng mga maliliit na batang ito. Amen? Minsan, meron din po mga misis. Iniiyakan nila ang kanilang mga asawa. Sinasabi nila, bakit ganyan yung napangasawa ko, Father? Pero sandali po, bago kayo humingi ng ibang asawa, pasalamat na ba kayo sa Diyos na binigyan kayo ng asawa? Kasi meron po mga iba, hindi po normal ang sitwasyon nila. Yung mister, bedridden, habang yung misis, caregiver. Meron pong mister, may pera nga, pero babaero naman, sugarol, abusado. Kaya, kung kahit na boring yung asawa mo, kahit na hindi siya kasing gwapo ni Coco Martin, pero inuuwian ka, masipag siya, responsable siya. Kapatid, pasalamatan mo yan sa Diyos. Sino po sa tingin niyo ang mas matibay? Sino po sa tingin niyo ang mas matyaga? Ang mister o ang misis? Para po sa akin, mas matibay, mas matyaga yung mga lalaki, yung mga mister. Bakit? Matiisin. Bakit? Sino po madalas yung tumotopak? Sino po madalas yung nag-iiba yung ugali? Yung bigla na lang tumatahimik, bigla na lang nagwawala sa inyo. Yung mister, yung misis. Sino po? Bawal po ang sinungaling. Ha? Aminin niyo po. Minsan kayo mga misis, ang dami niyong toyo. Pero tingnan niyo na, ang tagal na, ilang taon, hindi kayo pinapabayaan hanggang ngayon ng inyong mga mister. Pinasalamatan niyo na po ba yan? Hindi ka pa nagpasalamat. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil sa asawa mo. Kahit na pinagbibisitan mo siya, sinisagawan mo siya, minumura mo siya, hindi ka niya iniiwan hanggang ngayon. Hindi po ba blessing yan? Hindi po ba biyaya yan? Kahit na hindi ka perpekto, nandyan siya hanggang sa kamatayan. That is grace. Amen? My dear friends, tandaan niyo po ito. Thank God for the normal things in your life. Because the normal is God's gift to you. God chooses the normal. God loves the ordinary. At yung lakas mo, yung blessing mo, madalas nanggagaling. Hindi lang sa biglang himala, o hindi sa mga simpleng araw-araw. Di po ba? Kamukha po sa kanin, ordinaryo.
araw-araw. Pero yan ang nagbibigay ng lakas sa ating mga katawan. Hindi po ba? Kaya bago ka maghanap ng kakaiba, tingnan mo muna kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Magpasalamat ka. Kasi ang totoo, the ordinary becomes extraordinary because it comes from God. Mga kapatid, ang himala ng buhay, hindi lang makikita sa mga malalaking bagay, kung hindi palagi sa pangkaraniwan. Kaya sa banal na misang ito, pasalamatan po natin ang mga bagay na ordinaryo, purihin natin ang Diyos. Dahil diyan magmumula ang ating lakas, ang ating panibagong buhay. Mahalin mo ang mga ordinaryong biyaya na bigay ng Diyos. Pagpapalain ka pa niya ng mas marami at sobra-sobra. Amen? Amen. Tumayo po tayo. Mga kapatid, bago po natin hanapin ang kakaiba, ang extraordinaryo, magpasalamat muna po tayo sa ordinaryo, sa normal at pangkaraniwan na binibigay ng Diyos. Isang malungkot na kwento, marami sa atin, nagsisimba lang kapag may okasyon, kapag espesyal ang pagdiriwang. Tapos na ang Pasko, tapos na ang Nazareno, ang kapistahan ng Santo Niño, makikita mo mga simbahan, kakaunti na naman ang mga tao. Kailan darami ang mga tao muli? Sa Ash Wednesday. Yun lang ang hinahanap ng mga tao, abo. Kaya nga, pinag-uusapan namin mga pari, gawin na lang yata nating araw-araw Ash Wednesday para dumami yung mga tao. Ang hinahanap lang pala, abo. Di po ba? Pero ano talaga ang nais sa mga tao? Yung special. Di po ba? Pero kapatid, ano ang nagbibigay ng kakaiba, special, o extraordinaryong karanasan sa ating buhay? Yan ay ang grasya at biyaya ng Diyos. Kahit na sa iyong ordinaryo na karanasan, nandyan ang Diyos. Nandyan ang kanyang bendisyon. Nandyan ang kanyang biyaya. Pinasalamatan mo na ba? Maganda pong pagmunihan yan. Ano yung mga bagay na nirereklamo ko sa aking buhay? Inaayawan ko. Tingnan mo. Diyan ka tinatawag ng Diyos. Bigyan mo ng pansin. Dahil mula dyan, ang iyong pagpapala. There is blessing in the ordinary. Kaya para sumaya ka muling, bilangin mo ulit ang iyong mga blessings. Amen? Magsisimula po ang Bible Week. Pinapaalala po sa atin na ang salita ng Diyos ay ang ating buhay at gabay. Sana yung mga Biblia nyo, hindi lang po nangungulekta ng alikabok dyan sa inyong mga altar. Minsan, yan ang pangungutya ng ibang mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga Christians, tayo mga Katoliko, hindi nagbabasa ng Biblia. Pero ang sagot po natin, kahit na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, palagi naman tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay magsisimba araw-araw, for the next 3 years, matatapos niyo po ang Biblia. Tandaan niyo po yun. You may not read the Bible, and yet if you listen to the Word of God, and if you internalize God's Word, and if you allow God's Word to transform you, that is more important. Di po ba? Aanuhin mo yung basa ka nga ng basa, pero judgmental ka pa rin. Basa ka nga ng basa, pero minamaliit mo kapwa mo. Basa ka nga ng basa, pero napakasungit mo sa kapwa mo. So my dear friends, we are also challenged this following week. Please, allow the Word of God to transform you. Allow the Word of God to strengthen you. Gusto niyo po bang maging special,
extraordinary ang buhay niyo araw-araw. Sama niyo ang Diyos. At ano ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Ang Kanyang salita. Basta't nananatili ang salita ng Diyos sa iyong puso, magiging payapa ka, magiging masaya ka. Amen?